Ayan guys, welcome na naman. So meron tayong bagong laruan malaki siya. At discuss natin kung bakit natin siya kinuha. Despite na second hand lang siya, no. So this is the Linksys WRT. Ito siya. Linksys WRT 1900 ACS. Yan. So nagustuhan ko itong itong router na to kasi isa ito sa mga router na feature ni Vantech Corner, kung kilala niyo siya. So ito may nag-post na pagkamalan pa nating scammer. Nakakuha tayo ng 2 units sa kanya. Mura lang, PM nyo na lang siya kung may maiiwan pa after this video. So meron siyang focus muna tayo dito sa router. So malaki siya at may kabigatan. Okay. So ang gusto kasi natin mangyari dito is papalitan natin yung ating new Wi-Fi D2 na galing ng siyempre Chinese version yun. So ito kasi mas batak siya compared doon sa new Wi-Fi. So ito ang ipapalit natin dun sa new Wi-Fi. So kung i-compare natin yung laki niya dito sa ating Hoplite. Ayan. Yung dumi ng Hoplite ko. Ayan. Malaki siya. Halos 2/4 na Hoplite. Ayan. Ayan, dito sa harap, ayan, meron siyang Linksys color blue. Then meron siyang natin yung ilaw. Meron siyang internet, 2.4 GHz, 5 GHz, eSATA, USB 1, USB 2, then LAN 1, 2, 3, 4 na mga indicators. Tapos dito sa taas niya is meron siyang madami siyang butas para sa kanyang exhaust siguro. And then dito sa side, ayan, wala yung yung removable na antenna. Then dito sa likod, ayan, meron tayong WPS button, 4 na LAN, tapos isang internet, then isang USB 3.0, then eSATA, then reset, 12 volts in na jack, and then yung kanyang switch, yung literal na switch. Ayan siya, literal na switch. Then yung antenna. Then sa kabila, ayan, wala na. Okay, then sa baba, ayan, madami siyang butas-butas. Ayan, para makalabas yung yung init. Kasi kung i-compare ko guys doon sa meron din tayo kasing yung Asus na ROG, yung 8 ang antena. Mabigat 'yon, tapos napakalaki ng kanyang adapter. 19 volts siya. So parang ganoon siya ito, pero sa laki halos parang parehas sila. Mag-extend ka lang konti dito. And parang ganun siya. Madami din siyang butas-butas na ganito. Ayan. And then yung kanyang yung kanyang power requirement, ito ayan, power requirement niya is 3 amps dapat, 3 amps. So ito yung kanyang kasamang pero hindi na siya. Ito yung kanyang kasamang adapter is 2.6 yung output niya. So pakita natin, i-power on natin para makita ninyo. So this is a router. Yes, siguro din sa mga may nakapanood or familiar na dito, alam na nila ang gagawin natin dito sa router na to. Okay, so ayan. Ayan, nag-blink na siya. Ayan. Blink, nagsasalitan sila. Okay. So, ang ginawa ko guys is binuksan ko siya actually. Tinanggal ko yung niya. Ito. Tinanggal ko yung mga nasa baba niya. 4 yan. And then, tinuklap ko ito. Itong hinatak ko siya. Yan ito. Tinuklap ko siya para gano'n. Ito yung yung built niya sa loob. Ang kapal ng plastic ko. Yan. Ang kapal ng plastic niya. Oh. See? Grabe. So, ito yung itsura niya kapag wala na yung So, hindi ko na siya tinanggal na buo. Gusto ko lang ipakita sa inyo na na
Yung heatsink niya ang laki at ang kapal. Ito, yan o. Ito hanggang doon. Yan. Yan o. Grabe yung kanyang heatsink. And then yung niya, SMA niya, to IPX. Ito. Oh. Makapal din. Hindi yung yung ordinary na pinangko-convert lang yung mga YouTubers sa sa mga modems. Ito makapal siya. Oh. Tapos yung nakabukas na ako ng ng CFN5. Hindi ganito kalalaki yung mga para sa pailaw niya. Liliit lang ito, lalaki. Kakapal. Okay. So, grabe. Hindi ko na buong tinanggal kasi gusto ko lang na ipakita sa inyo yung heatsink. Hindi na yung buong laman ng router. Gusto ko lang pakita na na minamanage niya yung niya. Minsan yung mga ganitong router talaga is ang lalaki ng mga heatsink nila. Kung naka-open na kayo ng ng TP-Link Deco M5, laki din yung heatsink nun, kaya siya mabigat. Pati yung Deco M4R, malaki din yung heatsink niya. Pati yung Hex GR3 na MikroTik, laki din ng heatsink niya. Okay, so hawak ko pa lang dito is ang lamig na. Grabe. Yan. So titignan natin yung loob para makita ninyo yung loob ng kanyang software mismo. So ito yung hardware niya. Yan natin yung loob ng kanyang software. So yan guys, nilagyan ko na siya ng internet. So from orange kanina naging na siya, white. And then naglagay ako sa port 1 ng papunta dito sa laptop. Tingnan niyo yung ilaw niyo, kakaiba. O diba? Out of this world. And then dito naman automatic na nag-pop up itong kanyang setup page. Ayan siya. Yan yung kanyang setup page. So sagot-sagutan lang muna natin. So yung mapapansin niyo, hindi pa umiilaw yung kanyang SSID. So wala pa yan. Set up siguro muna natin dito kasi bagong reset yun eh. So by default naka pa rin siya, naka Linksys pa rin siya. Yes, so from the name itself, Linksys WRT. Papalitan natin siya ng firmware, gagawin natin siyang Open WRT. And i-retain natin yung mga setup natin sa ating new Wi-Fi na load balance for ISP. Tapos lagay ng mga ad blocking, gano'n, no? Maglagay ng zero tier para ma-remote natin yung router. Maglagay ng mga SQM, QoS, etc. Maglagay ng VLAN. Yun. Okay. Huwag natin i-check. Okay, so yan ang default niya. So palitan natin. So from dito sa phone, lilipat tayo sa sa screen ng ng laptop para hindi malikot yung video. The new way to earn money with links on the internet, called Linkvertise.net. So ayun guys, nandito na tayo sa ating laptop screen. So ito na siya. So ito yung setup and dito yung ating datasheet. So papakita lang natin. Yan, 4 antennas. Meron din siyang smart Wi-Fi with network map. Yan, dual band gigabit Wi-Fi router. And ano ba? Yan, discuss ko na to kanina. Ayan, processor is 1.6 GHz dual core ARM base. So, di ba? Yan, and then may VPN support siya. Uy, may universal plug and play server. Ito. 128 MB ang flash memory at 512 MB ang kanyang DDR3 na RAM. Okay. So, 1 gigabit na 1 port, 4 na gigabit LAN ports. Compare natin dun sa dun sa new Wi-Fi. Pwede na siguro to. And ito kasi yung dati nating gamit. Dual core din siya. CPU is, 880. Versus CPU niya dito is, saan na yun kanina? Ayan, 1.6. So, times 2. Then, flash MB niya is 32. Dito naman is 128. Then, halos parehas lang sila ng RAM. Then, ito, isang 1, dapat na parehas lang din. Mas mababa yung power supply niya. Okay. May VPN din, may ad blocking, VLAN, etc. Okay, so balik tayo dito. Ay, wala na, yun lang.
Tignan natin 'to. So itong ano kasi yung Wi-Fi meron din siyang NO, meron siyang kita niyo COMFAS. Parang si CFN5 meron din kasi halos parehas sila. Oh, can cater up to 250 concurrent users. 'Di ba? Mhm. Ito yung anyang pricing 2.8. Siyempre mas mababa na ating nabili si ano. Kasi second hand yan ang mahal, no? Pang kapahalaban firmware ito. Diba? Tapos i-breadweb mo siya para malagyan mo ng ibang firmware. So by default nakapadawan siya. Ito naman Linksys. Okay. So version 2 tayo. Ito. Hanap tayo ng mas madaming details compared doon. So ito okay na to. So at least medyo na-compare na natin siya. Lamang si WRT, si Linksys sa flash memory and nominal frequency. Kasi umabot siya ng 1.6 GHz. Ito kay kalimit lang siya sa 880 MHz. Oh, daming page megas. Sa English lang tayo. Ayan. Okay, so madami siyang ganun. Okay, ganun pala yung mga niya, oh. Ayan, no. Ganyan pala yung mga symbols niya dun sa light niya. Ayos na. Okay, magpapatungan. Yes. Okay, so ito yung baba niya guys. Is yan na din yung mounting niya, di ba? Ang galing. Hindi ka wala siyang butas dito sa mismong body. Nandun na mismo dun sa tornilyuhan niya. So napaka-convenient. Makikita natin may okay. So wala na siyang ibang Ito. Wala na siyang ibang Oh, may radius pa siya. Side from web, WPA2. May radius pa siya. So ayan siya, 883 grams or 0.8 kilograms, almost 1. Wala na, yun lang. Okay. So pakita ko sa inyo yung Linksys WRT. Ito, open WRT kasi yan yung gagawin natin sa kanya. Dito tayo sa may ayan, di ba? Evantech Corner. Siya kasi yung talagang napanood ko noon na nag-feature nito. Ganda ng niya. Kaka-vlog niya kaya na-inlove tayo sa router na to. Mula naghahanap na tayo kaso ang mahal. Buti na lang meron tayong sekwat na mura lang. So, daanan natin ng konti guys para may idea kayo. Ito kasing gamit ni Vantech dito is version 1. Itong unit natin is version 2. Siya. Oh, yan. So, yung version 1 is Mamba. Okay, so may lang yan. So, version 1 is Mamba. It's called Mamba. And the version 2 is called Latest, I think, na OpenWRT version 24. Siya, version 24. Okay. In this video, we are going to install OpenWRT Dito sa kanyang video guys. And the information on this router is very easy because the router will make OpenWRT. We just need to download the firmware and then flash the firmware using the Linksys Smart Wi-Fi web auto. There are some differences in terms of CPU and RAM. Flash the firmware using the Linksys Smart Wi-Fi web. There are some differences in terms of CPU and RAM. Oh, ayun. So, yung version 1, meron siyang fan. Itong version 2, wala siyang fan.
Marvel. Parang For each Marvel of the din hardware yung version. ano, So we need to gamit ng look at the hardware. smartphone. How do we identify the hardware? Okay, mas mababa yung RAM niya yung version Well, 1. you can check it at the back of the router. There will be a label, and if you see the model is only WRT1900AC, this means it is hardware version 1 at the back, or else they will clearly say that this is the model WRT1900AC V2, for example. In my case, I am using the hardware version 1, so I will get my firmware from here. Right, so here is the firmware OpenWRT install. So I will download the firmware from here, OpenWRT install, download it. So I will download the firmware from here, OpenWRT install, download it. Okay, so download din natin para makita nyo. Nawala na tong setup ko. Installation. Para makarating tayo doon sa dashboard. So mas madali siyang i-ano guys, i-convert kasi hindi na niya kailangan ng Breed Web. On the choose file and select the OpenWRT firmware that we have just downloaded and hit open. Before we continue with the installation, I want to share with you that the WRT AC series router has your firmware flashing, which means if we are booting from the primary partition, when we're running the system upgrade or firmware updating, it will be happening on the secondary partition, and vice versa. So if you take a look on the flash layout, we have MTD4 and MTD6. Each of them has different firmware partition. Alright, that's why when logged in Ito siya. Link 6 Smart Wi-Fi Web 3 UI, we have the option to run back to the previous version. However, we don't need to worry about that because Lucy has a plugin which can handle that, and we can plug in Lucy app advanced reboot. So now we can click start to begin the installation. Click installation. Okay, so dito na tayo. Gawa lang tayo ng password. Okay na siya. Ayan, so ito na tayo. Okay, so ang dami niyang magandang features. Parental control, external storage. Though, mas maayos lang tignan ito. Pero kapag nasa OpenWRT ka na, parang mas gusto ko pa rin siyang gamitin. Ito lang kasi is nakaayos lang kasi siya. Yan, may network map. Okay. Guess. Parental controls. Uy, prioritization. Okay. Select application. Anong application? Hindi naman siya maklik. Okay, going back guys. Sign in na ako. Ayan, so nandun tayo kanina sa media prioritization. Medyo nag-ano kasi, ayan, okay. Meron siyang naman, meron. Then about sa games. Pwede mag-add ng game, o diba? Kung gusto mo ML. Okay, next. Speed check. Okay. Okay, wala namang laman. So, pwedeng gumamit ng ano, FTP server or media server. Okay.
Oh, may bilan pa rin siya. May bilan pa rin siya. Oh, di ba? May bilan pa rin siya. Bilan ID, tag, and tag priority. Pero guys yun lang, wala na. Yan lang. Hindi ka na makakapagdagdag. Okay. Okay, meron din siyang Wi-Fi schedule. Okay, kung gusto maglagay ng OpenVPN server, pwedeng i-import na lang. Punta tayo sa connectivity, sabi di ba? Tapos, ayan. Eto, choose file. Eto, ayan siya. Okay, then start. Are you ready? Oh no. Sige. Yes natin. Pag na-brick, anong gagawin natin? Yes natin. Okay. Pag na-brick guys, hindi na natin i-upload tong video na to. So ito I think is wala na to. Ayun, o diba? O diba, ang bilis. O, ayan na siya. Yay. Okay. O diba? Ang bilis. Uy, ganito na pala yung bago. Okay, nice. Ayun, Marvel ang pangalan niya. So, wala pa siyang guys, wala pa siyang okay. And then ay gawin natin yan, then natin siya ng password. Ayun, napalitan ko na siya guys, diba? Ayun siya, napalitan na. Ilagyan natin siya ng password kasi ayun. Okay.
Ayan, so pwede tayong dagdag na ano dito ng interfaces. And then ayan, naka-disabled pa siya. Pwede natin i-enable. Lagyan ko lang yan. Then okay. Okay, huwag na lang. Okay, then itong isa pa. Then save and apply. Ayan na siya. Ay, mali ata. Ito ata yung 2.4. Tapos ito yung 5G. Ayan mo na. Yan, din dadagdagan na lang natin to ng ano, ng ibang features, mga plugins. Okay. So not found na siya. Hello everyone and welcome to open the command line and try to ping the router. Ayan yung kan kanina, yung go to IP niya. system, administration, Ayan, set kasi- a root password. Hello everyone and welcome to open the command line and try to ping the router. And then I will go to the system tab to change the hostnet. So I will put it Ayan, gawa na WRT natin ngayon. 1900 ACs and change the time zone. So save and apply. So ayan guys, tetestingin muna natin yung ano, yung connection sa ating ayan. Gamit ko po is ano yan G fiber ng ano ng Globe. Pakita ko lang sa inyo yung kanyang ano dashboard para malinaw. So ayan siya. Okay, Globe at home, G fiber, yan po yung ano, yung 699. Okay. So ayan po ang speed niya.
So, nagma-max siya ng ng 66 gano'n. Basta more than 60. Tapos yung kanyang yung upload is almost ganun din. Balanse siya. Then yung latency niya mababa talaga. Kasi pag naglalaro kami ng Mobile Legends, gamit yan direct sa ISP, direct sa router mismo is parang 11, 12, 9, ganun lang. 13, ganun lang siya, hindi siya maabot ng mga matataas na 43, 50, ganun. So, try din naman natin sa speed test or sa Ookla, speedtest.net. Yan, so ayan, 44. Isa pa. So, parang pumipitik lang siya. Alam niyo naman pag nagko-config kayo ng MikroTik, binibigyan niyo siya ng leeway para pumitik ng mas mataas. Pero ang bibigay lang niya talaga yung speed is kung ano lang yung nasa plan mo. So, si G-Fiber, guys, is, ayan, makikita ninyo, meron akong isang wired LAN, isang nakakonect sa 2.4 at dalawang nakakonect sa 5G. Yung wired LAN ko, yun yung OpenWRT. Okay. So, ayan, 60 plus. So, kita nyo yung latency, mababa pa rin. Wireless na ako nakakonect niyan, ha. Okay. So, punta tayo sa Ookla. Try naman natin sa Ookla. Ewan ko medyo nagbabug itong kasi umiikot lang yung sa may taas na tab niya. Umiikot lang. So, ayan. May mga ads. So, ayan pa, malinaw. Globe siya. Okay, so medyo mataas yung kanyang dito. Ping. Ayan, 67, 68. Pero bumababa pa rin yan. Mini-maintain lang niya yung 60 eh. Pero ang nakalagay sa plan is, prepaid po ito guys. Yan. Ayan, babag siya. Isa mas mababa dito sa speedtest.net. Okay, and mas mataas yung ping niya. Okay, then try natin sa buffer bloat. So magba-buffer bloat tayo gamit yung ISP mismo. Yung ISP mismo ang itatry natin para mai-compare natin versus doon sa naka-open WRT. So, test again. Ayan. So kung mapapansin nyo, halos parallel din lang sila dun sa mga speed test kanina. Yan sa kanyang buffer bloat speed test. Yun nga lang yung sa upload niya, ang taas masyado nung nung ping niya. Yun lang. So, okay. So, ang result ay D. So, hindi niya naabot yung So, pangit yan pang Do, pag nilalaro namin, ginagamit ko pang laro is okay naman siya. Diba? Okay naman siya. Pero yung buffer bloat test niya is mababa. D. Ano ba yung D? Degrade. Yan. So, isa pa. Try natin isa pa.
So ito yung isang napansin ko sa G-Fiber na prepaid guys, no. Napaka-consistent ng kanyang speed test. Tapos napaka-stable niya. Hindi yung pawala-wala na sinasabi nila. Okay, so D pa rin. D pa rin ang kanyang grade. Taas pa rin kasi nung latency dun sa upload active. Laki nung plus niya. Pati doon sa download active, malaki din yan, yung plus 36. Okay. Nice. Ay, nako. May magbabago kaya kapag naka-open WRT ka tapos parehas pa rin ang ISP. Sa tingin nyo guys. Yan, so pangatlong test. Kasi hindi pwedeng palay mo biglang mag-A yan. So kukunin natin yung average. Isang D, dalawang D, tapos ano kaya itong susunod? And so dito merong pitik na almost 100. Pero kanina 0 lang yung upload active, pero ngayon laking taas na naman. Ayun lang, ang pangit no. So minsan talaga kailangan nating kahit nakikita nating maayos yung ISP, ayun, kita nyo? Sabi ko na biglang pumipitik yan ng A+. So dalawang D, isang A+. So magsisettle na ba tayo dyan? Siyempre, kailangan pa nating ulit i-test yan. Isa pa, syempre. So, habang nag-test tayo guys, nakita nyo naman kanina, pinakita ko na merong gumagamit ng yan, hindi tayo nagbago ng ISP. Pangalan lang yun guys hindi siya Nakita nyo naman kanina, globe yung dashboard. So, ito is pang-apat na test. So, ikukumpara natin habang may gumagamit ng internet. Merong 4 na devices na gumagamit ng internet at isa itong laptop doon. Okay, so wala naman tayong dina-download dyan or pinapanood or whatever sa background. Yung mga gumagamit, maaring nanonood ng TikTok, nanonood ng Korean drama, nagfe-Facebook. Okay. So, kung A ulit yan, di at least medyo balance siya. Kanina, dalawang D, isang A+. So, maganda pag ganun ang pag-test. Hindi yung tinesting mo minsan hoy, A+! Hindi dapat ganun, guys. Huwag ka mag-settle doon. Yan, bumalik sa D. So, parang pitik lang niya yung A+ kanina. Siguro isa pa. Para 5. Para matest natin ng konti. Sige, isa pa. Para mas maganda. Mas maganda pag mag-test ka is odd number kaysa even number. Yan. Okay, patapos na ata.
And that's it, C. So, dalawang D, isang A, tapos C. So, ayan na guys, connect tayo dun sa globe. Lipat tayo sa OpenWRT 5G. Okay. So, yung pwesto ng mga routers guys is magkatabi lang sila dun sa labas ng kwarto. Yan. So, for this time, wala kasi tayo sa bahay, kaya hindi tayo naka SIM base, tayo dito. Naka fiber, di ba? Nakikibahay lang tayo pero naka fiber sila. So, ayan yung ating dashboard ng OpenWRT. So, kahit connected tayo sa OpenWRT guys, nakita nyo naman kanina, ma-open ko pa rin yung sa Globe dashboard. Ayan. So, I think version 24 ng OpenWRT ang latest. Ayan siya. Ayan. So, Linksys WRT. Okay. Ayan. So, may mga na-install na akong ibang mga packages. Hindi ko lang na-video. Okay. So, dito, pag mag-speed test tayo guys, may limit na kasi nalagyan ko na yun ng limit eh. Okay. So, pero tignan pa rin natin. Okay, 66. And then, how about yung yung upload niya. So, mas mataas itong niya, latency niya dito. So, ibig sabihin, 1 lang naman. I think 1 lang yung nila, pagitan nila. 10 yung 10 yung ngayon, tapos 9 kanina. Yan, nagna-9 din naman. Ayan, OpenWRT tayo guys. Okay. So, yung upload niya, I think is, ang nilagay kong max ng upload is nasa 20 plus. 20 or 25. Then, ayan. So, parehas pa rin mga nakakonect sa ayan, 4 pa rin. At kasama yung laptop dyan. Pero yung laptop nakakonect na sa sa OpenWRT. Siya yung wired doon. Okay, so test naman natin dito sa ating speedtest.net. So, ang ginagawa ko dito guys is Shift F5 para ma-refresh yung hindi yung F5 lang. Para parang kung naglagay ka ng mga bagong config, pag nag-Shift F5 ka sa laptop is parang isasama na niya yung mga dating config niya is mawawala. Yung latest na config ang i-apply niya, parang ganun. Kung nagigas niyo yung point ko. Kasi nga kanina is direct ISP tayo. Ngayon, nagpalit tayo ng OpenWRT, so may config yung OpenWRT. At kung mapapansin nyo dito, mas mababa yung latency ng kanyang download versus kanina. Ayan. So, yung upload, talagang nag-max lang yan ng 25 I think. 25 ata yung nilagay ko kanina. So, mababa pa rin yung ping niya. 2 digits pa rin. Kanina 3 digits yan eh. Okay. So, ayan. Then, dito sa buffer bloat, okay, so mag-shift F5 ulit tayo dito para masumama yung config na galing na ng OpenWRT. So, ayan na guys. Galing tayo ng C. Ngayon, tignan naman natin kung ano ang magiging result sa OpenWRT. Kung may magiging effect ba or same lang. So, kung papansin ninyo is halos parehas pa rin naman. Yung download niya halos parehas pa rin naman. Yung upload lang mas mababa na. But then, yung upload active parang walang idadagdag.
Samantalang kanina, 3 digits yan eh. Oh, ayun, A. Okay. A siya. So, isa pa. Hindi pwede mag-settle sa una. Baka panggulat lang yan. Ayan, so almost same pa rin. Almost same pa rin yung kanina. Mas mataas nga lang yung download active niya dito ngayon. At merong gumagalaw-galaw sa upload active. Compared dun sa kanina. Pero sa speed, halos parang parallel naman pa rin sila. Parallel pa rin. O A pa rin. Pangalawang test. Sabagay kanina, 2 D na magkasunod, no? So, isa pa. Dapat kung 5 dun sa kanina, dapat 5 din ngayon. Okay, so OpenWRT guys ha. Tandaan yung OpenWRT yung gamit natin ha. Ayan. Ayan. Nirefresh ko para makita nyo na ka-OpenWRT tayo. That is your Linksys Wi-Fi WRT 1900 ACS version 2. So, sulit pa yung router na to guys. Nasa inyo ang sagot. Basta para sa akin, nakahawak na ako sa wakas ng ganitong router. Masaya na ako. Later on, sana makahawak din tayo ng pang Wi-Fi 7, di ba? O kaya yung kung may Wi-Fi E8 na. Wi-Fi 7 muna. Kahit Wi-Fi 7 muna. Nako, sarap sigurong gamitin nun, no? Wi-Fi 7. Kahit hindi ready yung cellphone mo. Okay, so 0 yung mas mababa ngayon. Mas bumaba pa, pero mas tumas yung unloaded. Oh, A+. So, 2 A, 1 A+. So, hindi tayo magsisettle dyan, guys. Diba? Kasi, dapat 5 beses din nating i-test yan. Okay. So, welcome pala dun sa mga nakarating dito sa part na to ng video na bagong subscribe. Salamat guys at nag-subscribe kayo. Mag-start naman tayo ng OpenWRT series sa ating mga videos. Baka sakaling magustuhan nyo ang OpenWRT. Free lang naman ang OpenWRT. Wala siyang bayad. Makalikot ka lang dapat. Yan. Oh, may pitik siya. Pitik lang yun. Parang pinagbigyan ka lang. Okay. So, itong test natin guys is meron pa rin gumagamit niyan na. Kasi yung mga kasama ko dito sa bahay, mahilig silang mag-TikTok. Tapos manood ng mga Korean novela sa sa Loklok. Okay. Mas mababa yung unloaded niya compared kanina, pero yung download active mataas. Upload active. Ayan, may pitik na siya, isa. Tapos bigla mag-0. Okay. Ayan, patapos na yan. Kaya magiging resulta. A pa rin. So, consistent siyang A. Ano ba yan? So, ayan. So, pasilip natin. So, sa SQM, guys, ayan, naka-cake at piece of cake tayo. Okay? Cake at piece of cake. Ano naman gagalawin mo dun eh?